Hi guys! Okay, so today, ang gagawin natin, alala ko kasi nung nakaraan, oo nga, hindi ko pa yata na-feature yung It's Judy Time na palette. So, ayun yung ginamit ko today. Sana nagustuhan nyo tong look na ginawa ko. This one is perfect for summer. Pero medyo fail lang yung sa foundation, pero malalaman nyo yan mamaya. Sobrang dali lang nito guys. Magsimula muna tayo sa pag-prep ng aking face. Ay, oo nga, first time kong ginawa to guys, na nag-prep muna ako ng face ko. Kasi usually, diretso sa makeup, diba? Let's move on sa tutorial. Before anything else, mag-prep muna ako ng aking face. Lately, lagi ako naaarawan at ang problema ko, pag naarawan ako, para ako nagkakaroon ng bungang araw sa face. So, hindi makinis yung aking face right now. May mga bumps yan. Akala nyo lang makinis dahil yung camera magaling makisama. And guys, meron ako na-discover na bagong mask na I've been loving. Para maganda yung itsura ng foundation, mamaya pag nilagay ko, naglalagay ako ng mask muna. Vitapack facial mask, collagen plus arbutin plus Q10 perfecting peptide. Ayan, sobrang gustong-gusto ko to. Sobra. As in, sobra talaga. So, let's just open this. Ayan. Medyo pinipiga ako ng konti kapag nilalabas ko kasi sobrang dami niyang serum para hindi siya tumulo-tulo sa face ko. And actually, yung serum pwede niyong gamitin ulit. Ito, marami pang natira dito. Nilalagay ko yan sa ref. Then, pwede ko siyang i-massage sa face ko kinabukasan. Ito, pwede ko tong gamitin before ako matulog. Kapag napansin ko parang pagod na pagod yung skin ko, parang dehydrated, ganyan. Sabi ko, dati tamad na tamad ako mag-facial mask. Ang dami-dami kong mask dito, hindi ko nagagamit. Pero ang laking tulong talaga. Lalo na tong mask na to. Siyempre, may mga time na dehydrated yung face nyo, tapos parang ayaw nyo makisama. So, kahit gaano kaganda yung foundation nyo, pag hindi maganda yung condition ng skin nyo, ay ang laking pagkakaiba talaga. So, ayan, lalagay ko muna siya sa aking face. Yes, this is what I want. Dati kasi iniisip ko, ang pangit yung skin ko, pero okay lang yan kasi pag nag-foundation ako, matatakpan yan. Hindi. Alam nyo, iba talaga yung nagagawa ng maganda talaga yung skin mo before ka mag-apply ng foundation. Kailangan mo rin i-prep yung skin mo. Hindi lang talaga patong dito, patong doon ng foundation. It feels really good. Usually, may natitira talaga ako. Pwede ko pa itong gamitin. Every morning, ilagay nyo sa face nyo before kayo mag-makeup. Talagang makikita nyo yung difference. Mas rehydrated, mas moisturized yung face, mas mukhang healthy. Ilalagay ko to sa ref. Good for 2 to 3 days na to. Ginagamit ko tong mask twice a week, although you can use it up to 3 times a week. Iwan ko muna to 15 minutes. Okay, so naka 15 minutes na tayo. Natuyo lang yun dito, kakadaldal ko siguro. Yun na nga kasi napupunit na siya unti-unti oh. Hindi siya kagaya ng most mask na, alam nyo yun, kailangan maghilamos pa kasi ayoko nang malagkit eh. And pag na-absorb na siya ng skin, ay, pak. Ang lamig ng mukha ko, I love it. Ang effect niya, instant brightening, instant whitening, it's moisturizing, and I feel like nako-close niya yung pores, although hindi naman niya talaga kina-claim na ganun yung ginagawa niya. Diba? Para plakado talaga yung foundation pag in-apply. Whitening, anti-aging, and moisturizing. Ang ginagawa nito, it promotes fairer, brighter, and smoother skin tone and texture. It helps restore or maintain the elasticity of the skin. Yun yung kailangan ko dahil lately, napapansin ko nagkakaroon ako ng mga fine lines under the eyes. Boosts energy production in the cells. Available siya sa Lazada. And you can also check out their Facebook page. Ilalagay ko yung link sa description box. Okay, so moving on. Mag-apply na tayo ng primer. First time kong tatry to guys, yung NYX Angel Veil Skin Perfecting Primer. Narinig ko to kay Anakay and sabi niya okay na okay daw to. So let's try it. I got this from Bebang online store. Ayan yung itsura niya. It's white. Wala siyang silicone, wala siyang feeling na ganun sa kanya. Wow! Instant matte. Foundation, ito yung gagamitin ko ngayon ni L'Oreal Infallible Total Cover. This one is full coverage, weightless feel. This is my first time na itatry ito. 303 or nude beige. Para siyang mousse. Let's see. Ganda ng coverage, kaso parang ang puti sa akin. Pero maganda talaga coverage na, oh. Okay, on this side, brush yung ginamit ko. Iko-compare ko siya on the other side. Yung sponge yung gagamitin ko para makita ko kung anong difference.
Ay, oo nga pala, kailangan ko sabihin to kasi baka hanapin nyo to sa L'Oreal. Guys, wala nito sa Pilipinas ha. Available lang siya online. Gusto ko kasing subukan din siya kung anong difference niya sa Pro Matte kasi lately, yung Pro Matte yung lagi kong ginagamit. And ito, maliban sa maputi yung nakuha kong shade. Anyway, daanin na lang natin sa bronzer later on. Matte yung finish niya, pero parang bitin ako sa coverage kasi nakikita ko pa yung blemishes ko. Let's try to add another layer. Buildable naman yung coverage niya. So, on the other side, basahin ko muna tong sponge ko. Gagamitin ko ito. I got this from Bebang online store. L'Oreal Blend Artist Infallible Foundation Blender. Ay, ang cute! Parang nagbe-blend siya dun sa kulay ng aking nail polish. Yung nail polish ko, guys, OMG, Are You Jelly? Alam niyo, mas gusto ko siya ng brush. Parang mas nagbe-blend siya ng mas maayos pag brush yung ginagamit ko. So, brush na lang. Iba kasi yung consistency niya, para siyang mousse. Kasi hindi ko masyadong type itong foundation na to. Nagsasettle siya dun sa pores ko. Although it's matte, oo, pero mas maganda pa rin si Pro Matte. Moving on, let's try this one. Meron akong bagong concealer. Yung Tarte. Tarte Shape Tape Contour Concealer. Ang daming nagre-rave nito ng mga foreign YouTubers. Ang ganda-ganda daw. Ganyan-ganyan. Let's see. Wow! Ang laki! Ang shade na nakuha ko is light or neutral. Wow! Ang laki! Gusto ko yung ganito kasi talagang sakop na sakop niya yung malaking area, 'di ba? Lalagyan ko na yung mga blemishes ko. Wow! Napakadaling i-blend. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Wow, ang ganda! Walang kahirap-hirap sa pagbe-blend. Mahal lang talaga siya. 1.4 ang bili ko dito, guys. Kung ganito naman siya kaganda, I wish ko lang yung longevity. Hayaan nyo i-update ko kayo, guys, ha? Sa favorites. Kasi hindi to first impression review. Sorry! Nasama ko siya sa favorites ko. Alam na this. Ang gagamitin kong setting powder is Benay. Kasi parang ang puti-puti ng face ko. But first, maglalagay muna ako ng contact lens. Para pack! Tcharan! Ayaw makibagay ng kulay ng foundation. Daanin natin sa mata. Okay pala pang bake to, ang ganda. Kasi yung shape ng sponge. On my kilay, ang ginamit ko is yung Fashion Brow ng Maybelline. This is 3D Brow and Nose Palette. And ang shade na ginamit ko is dark brown. Tapos pinatuan ko siya nitong K-Palette na Real Lasting Eyebrow Mascara 102. Excited ako dito. First time kong gagamitin tong Pixie na It's Judy Time palette na may grabe, nag-fangirl pa rin ako hanggang ngayon. Napanood niyo ba yung vlog ko? Yung medyo naiyak-iyak ang lola niyo. medyo ba yun? So, first time kong gagamitin to sa tutorial. Na-mention ko na to, I think, favorites. Pero nakalimutan ko. Nga pala, hindi pa ako gumagawa ng look. Prime na natin yung aking eyes. I will be using Vanilla Ko Primer. Ito, ilang beses ko na itong ginamit. Hindi na siya first time. Meron akong mixed thoughts dito sa primer na to. Kasi, ang bilis kasi niyang matuyo. So, yun lang naman ang problema ko sa kanya. But, overall, it's okay naman. It's an okay primer. Maglalagay na rin ako under eye area. Honey Bear. Kukuha tayo ng fluffy na brush. Ang reason ko kung bakit ko siya gagawin na ganyan, kasi para madaling i-blend out everything. Alam niyo yun? Mostly sa crease area, okay lang kahit hindi na malagyan yun dito. Kasi ito yung kailangan natin i-blend eh. Luxie 213 na eye shading brush. Kuha ko ng blending brush and this is Tapered Blending Luxie 205. Kunin ko yung shade na Brick. Ayan. This one is satin. Tatap ko lang ha kasi i-build ko lang siya. So, ilalagay ko siya dito sa crease. And then, concentrating dito sa outer corner. And then, work your way up. Sa akin na lang kayo magdagdag kung kulang. And don't forget to tap. So, next, yung pa rin, yung shade na Brick. Pero, kukunin ko na yung Luxie eye shading brush. Kasi para mas intensified yung itsura niya sa aking lids, kasi ilalagay ko siya dito sa gitna. Ang gagawin ko is magfo-foil tayo. Kukuha muna ako ng marami, kabila ang brush. Ang ginagamit ko is yung sa contact lens solution. Para hindi masira yung eyeshadow nyo, kukunin nyo muna, ilalagay nyo sa brush, and then saka nyo isa-spray.
Huwag nyo muna babasain yung brush tapos saka nyo i-dip dun sa pan kasi masisira yung shadow, okay? Good morning. And then, nadagdagan ko yung nasa outer corner. And then, smudger brush. Kuha ako ulit ng brick. Lower lash line. And then, I will add darker one. Ang gagamitin kong brush is eyeliner brush siya, pero makapal. This one is from Real Techniques. I'll use this shade. Intensify ko yung nasa bottom lash line. So, kukuha ko ng ganitong pencil brush. All snap. Outer corners. Pero konting-konti lang kasi gusto kong medyo darker ditong part na to. So, gagawa ko ng parang pa-V. Nakatagilid na V. And then, I'm just gonna blend it out. Nakalat ko lang ng konti. Maybelline Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner, and this one is in brown. Masyado kasing harsh yung black eh, so brown na lang. Slight wing lang talaga yung ilalagay ko. Tsaka maganda kasi yung brown kasi hindi siya kailangan perfect na perfect. Alam niyo yun. May eyeliner ka pero very subtle lang siya. Kung hindi kayo masyadong sanay mag-liquid eyeliner, mag-practice kayo sa gel eyeliner kasi mas madali to. Para sa akin it's easier to work with. Yung excess powder, tanggalin lang natin dun sa pinag-bakean ko. Pinag-bakean talaga, no? Parang naboboringan ako sa aking eyeshadow. Magdadagdag ako ng medyo shimmer dyan sa aking eyes and I will use itong bubbly sa gitna pero very soft lang. Konti lang, guys. Parang gusto ko lang siyang medyo mag-pop out ng konti. Lalagay ko siya dito sa middle part. For my mascara, Intuit Lash Extra Mascara. Lalagay ako ng false eyelashes. Ang gagamitin ko is yung Bokto Lashes in P067. Next, mag-contour na tayo kasi ang puti-puti ng face ko. Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette. And this shade is... walang nakalagay na shade. May shade ba to? Ayun, Dulce de Leche. Para bumalik yung kulay ng ating face. Alam niyo, paborito ko talaga nagko-contour. Ewan ko ba, parang I feel so professional, ganon. And don't forget the nose, of course. And then gusto kong gamitin tong highlight, pero yung highlight na to, this one is matte. Ilalagay ko siya sa under eye area. Dun sa part na ayoko ng brush. Brow bone na rin. Highlight, Pink Sugar na HD Cheek Color Sin City. Konting-konti lang. Wet n Wild Color Icon Blush, Pearlescent Pink. Meron akong ganito dati. Nag-iba na siya ng itsura, lumaki na siya. Para siyang peach, guys. Hindi siya pink talaga. Lips. Ang gagamitin ko, Lonely Planet Chelsea. Feeling ko, sakto to sa eye makeup. Let's see. First time kong gagamitin to eh. Pero yung shade lang ha. Pero yung Lonely Planet, gustong-gusto ko to. Parang gusto ko nung karirin tong headband na to. Hindi ko natatanggalin. Kaya rin yan, no? To be honest, guys, hindi ko gusto yung foundation. Wow, naging review na tuloy ito. Hindi ko nagustuhan yung foundation. My goodness. Nagkikake siya sa akin. Especially dun sa side na sponge yung ginamit ko. So, mas okay siya kung brush. Pero sa brush naman na side, nagsisettle talaga siya sa pores. So, yun lang ang hindi ko nagustuhan. Hindi ko gusto yung total cover. Okay, so yun lang guys. Sana na-enjoy nitong video na to. Don't forget to thumbs up kung nagustuhan niyo yung look na ginawa ko. And kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Pasko, mag-subscribe na kayo kasi marami tayong videos na parating, especially yung aking 4-year anniversary giveaway. So, malapit na yun guys. 4th year, ano ba? 4th year anniversary giveaway. Basta mag-subscribe kayo para ma-notify kayo. I-click niyo yung bell thingy sa inyong phone. So, yun lang. Maraming salamat. Sana na-enjoy at nagustuhan nyo itong video na to. See you again on my next video. Bye!